ngayon ay pagpatuloy ko ang mga dagdagman, mga patay na gitlaping. Narito ang gitlaping ay. Ang gitlaping ay, ito ay ang dagdaragdag ng kahulugan na masidhi at malawak. Sa salitang ugat, ibig sabihin ay pinatindi niya o pinalawak niya ang kahulugan ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na bambang, ito ay nangangahulugan na marang isang kanal o isang bukay sa tabi ng kalsada na ginagamit bilang daluyan ng tubig upang bilang abusan ng tubig para maiwasan yung pagbabara. Like kunwari, naglalaba tayo, diba minsan gumagawa tayo ng parang maliit na kanal para maagos yung tubig. At kapag nilagyan ito ng gitlaping ay, ito ay maging bayamba. Na ito naman ay nangangahulugang tumutukoy sa isang lugar. Para naman sa pangalawang halimbawa, ang bawang, ito ay tawag sa hayop noong unang panahon. At kapag ito ay bawang, at kapag ito ay nilagyan ng gitlaping ay, ito ay naging bayawa. Bambang? Na kung saan ang bayawak ay nangangahulugan, ano nga Joel? May alam ka ba? Isang hayop po na mayaman. Ano hayop? Pwede rin na ang bayawak ay nangangahulugang isang malaking hayop. At ang pangatlong halimbawa naman ay yung basbas. Ang basbas ay tumutukoy yung basbas ay bahagi ng ritual o tinatawag na bendisyon. At kapag nilagyan ito ng gitlaping ay, ito na ay maging bayabas at tumutukoy sa isang class. So, ang layunin ng gitlaping ay nagdaragdag siya ng kahulugan sa salitang ugat. Naunawaan ba? Oo! Ang pangalawa naman ay ang gitlaping L. Ang halimbawa ay, ito naman ay pinapalawak niya ay nagpapalakas ng kilos o nagpapalawak ng kahulugan sa salitang ugat. So halimbawa nito ang hakbot. Ang hakbot ay, ito ay nangangahulugang parang to grab something sa wikang Ingles. So parang paghakbot o ganon. At kapag nilagyan ito ng gitlaping L, ito na ay maging hilakbot na kung saan nangangahulugang matinding takot. Sa pangalawa naman ay ang takot. Ito ay nangangahulugang hagis o takot. Kapag nilagyan ito ng gitlaping L, Jewel, maaari mo bang Jewel, maaari mo bang bigyan ng kahulugan ang salita ito? Tilapon. Pag sinabi natin tilapon, ito yung action, yung action ng pagtapon natin. Tilapon. Yung di ba may lollipop ka? pero, tinapon mo na. Di ba? Tinapon kayo. Tinapon ni Joey ang kanyang lollipop. Ayaw niya na itong tilapan. Tinapon. Okay, ang sa pagbuhat dito, pinatigas ang ikang Bisaya. Ito ay tilapon na kung saan. Tilapon, mali hindi mo ko. Tilapon na kung saan nangangahulugang malakas na pagtapon o malakas na pagkansik ng Tilapon ang bata. Tilapon. Limawan ni Himbawa. Tilapon. Ngayon ay ang gitlaping A naman. So, ang tulad ng gitlaping L, ang A naman
resulta o bunga o ang kakalabasan matapos maganap ang sinasabi ng salitang ugat. So halimbawa, ang salitang liglig. Ang salitang liglig ay nangangahulugang pagtuga o pagyuyog. Pero ito ay hindi tumutukoy sa kilos, kundi tumutukoy sa damdamin o isipan. Kapag ito ay nilagyan ng bitnaping ang salitang liglig, ito ay nangangahulugan ng paggulo o pag-alala. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang lagma, na kung saan ito ay nangangahulugang walang malay, walang lakas na bumangon, o di kaya naglugmok sa banig dahil naglugmok sa banig ang katawan dahil sa pagod. At kapag ito ay nilagyan ng kidnapping ito ay maging lagama. So, di ba sabi dito na ang kidnapping ay nagsasaad ng resulta? Ginoong Vincent? Yes. Bakit? Sa tingin mo, bakit kaya na kapag nilagyan na ng kidnapping ang salitang ugat, bakit kaya siya magsasaad ng resulta o bunga? Ha? Wala namang pang dapat na or bitnaping. Kapatay na. Sa tulay? Ano lang yung kasulugan? Bakit kaya siya magsasaad siya ng resulta pag nilagyan na siya ng kidnapping ang salitang ugat? Ay, so, halimbawa, ang lagma ito ay nangangahulugang wala ng malay o wala siyang lakas bumangon o di kaya ay nakahiga lamang ang kanyang ginawa dahil sa pagod. So, kapag nilagyan mo ito ng kidnapping ano kaya ang magiging resulta niya? Bilang pagkaibigan ng lagama. Nagamak, resulta sa lagmak. Nagamak. Siguro ano po, natuloy na word. Kanang patay na sa mga. Resulta man siya ng paglalagma. Nagkarang grabe niya Pagkatalo. Dito lang ako. So, bakit nga siya yun ang kanyang resulta? Dahil diba sa lagmak ay wala siyang lakas bumangon. Kaya siya ay nakahiga lamang dahil wala siyang lakas bumangon. Ay nakahiga lang ang kanyang katawan dahil sa pagod. So, ang kanyang resulta nito ay hindi siya bumangon. Matagal lang nakahiga ang kanyang katawan. Dahil wala siyang wala na rin siya gusto mo bangon, wala na nakahiga. morning or sa lagama. Ang lagmak man ang kuhan, hindi mo bangun. Okay, naunawaan na ba? Sirain na yung sila. Ngayon, samantala, ang kidnapping naman ay nangangahulugang pang marami. Ito ay karaniwang isinisingit sa una at ikalawang titik sa ma at mag. So, unahin natin ang ma. Halimbawa, ang salitang mamatay, ito ay nangangahulugan na isang namatay lamang. So, kapag ito ay nilagyan ng kidnapping ito ay nangangahulugan na Marami na namatay. at ganun din ang pagkakahulugan sa pangalawang halimbawa. Bakit gusto ka ito? Ngayon naman ay ang kidnapping na siniksik siya sa salitang ma at at. So kapag ang salitang ugat na maglabas, ito ay nangangahulugang labas. At kapag ito ay nilagyan ng kidnapping ito ay nangangahulugan ng maraming lalabas. So lalabas na ay madami ang lalabas. Ang lalabas. Ngayon naman ay ang
Dahil ang Komisyon sa Wikang Pilipino, ang panlaping hin ay tumutukoy sa pag-aalis o paglilinis, pagdurusa at pag-uulit sa sinabi ng salitang ugat. So halimbawa nito ang salitang daing. Salita, sa pagbigkas ito hindi siya daing kasi kapag daing ito ay nangangahulugan Fermented. tama. Ito ay daing kung saan nangangahulugan itong reklamo. Kapag nilagyan ito ng panlaping king, ito ay naging hinaing kung saan ito ay nangangahulugan na nagpapahayag ng sakit na nararamdaman dahil sa pagkasawi o pagkapagod. Inaingay. At sa patay naman, ito ay nangangahulugang wala ng buhay. At dito naman, kapag nilagyan na siya ng panlaping king, ito ay namatay kung saan wala ng malay. Wala na siya NG ang sa himatay. Wala na siyang entry dito dahil sa asimilasyon ng ganap kung saan ito ay pinabago ang kanyang tunog base sa kasunod ng letra na nilapitan ito. So halimbawa ay kapag kapag ang salitang ugat na nagsimula sa D, R, L, at N, ito ay nagiging hin. Kaya ito ay hin plus daing. Ito ay ginamitan na, ito ay ginamitan na hin para maayos ang kanyang tunog. Pinalitan ang salitang D. Kapag ang salitang ugat na nagsimula kapag ang salitang ugat na nagsimula sa D, R, and N, ito ay magiging hina kasi inaayon ito sa tunog na kasunod ng Nasa table. letra. Kapag ang salitang ugat naman ay nagsisimula sa P, B, at F, ito na ay nagiging hin kung saan binabagi naman ito sa tunog na kasunod ng kanyang letra. Naunawaan ba? Opo. Okay. So dito, ginamit niya ang kanyang hin dahil ang unang King yan. Yan na rin ako na ako. Ha? King. King? dito Ay, ang hin? Pagbasa kay. ginagamit ang hin ay tumutukoy ang hin sa pag-aalis, paglilinis, pagdurusa at pag-ulit-ulit sa sinabi ng salitang ugat. Ayun, sabi mo yun? Sa undo paggamit ang hin. Sa ay hin na rin. Katungkol sa kay sa hin, tapos sa hin, tapos sa hin. Nakadepende ito siya sa salitang ugat. Pero dahil ito ay patay na, hindi na siya nagagamit. So, yun lang